Tayo po ngayon ay nagkakatipon sa harapan ng ating Panginoon Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Orlan Jimenez at kapatid na Hannah Hazel Mas sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Every journey that brought us to this place, we're filled with wonder that words couldn't ever contain. This is what we've been waiting for, at the dawn of forevermore. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. Ang titing na ito Ay ibinibigay ko sa iyo ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ng aking patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. We'll keep chasing what we were meant to be. We can feel it, we're ready for anything. This is what we've been waiting for, at the dawn of forevermore. We can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find, leaving all of our doubts behind. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. Ako si Orlan Jimenez ay kinukuha kita, Hannah Selmas, na maging aking tunay na asawa, at ako ay nangangako at nakikipagtiran sa iyo sa harapan ng Diyos at ng aking mga saksi. Sa iyo ako na ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa sa kasaganaan at kahirapan, sa katuwaan at kalungkutan, sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa papaghiwalin tayo ng kamatayan. We'll give our dreams to the rising sun, make our way, we've just begun. We're closer to heaven, there's so much ahead of us. This is what we've been waiting for, at the dawn of forevermore. We can stand on this ground so sure. This is what we knew we would find, leaving all of our doubts behind. We can stand on this ground so sure. This is what we've been waiting for. Mga kapatid, magsisimula na po ang pagkakasal. Tayo pong lahat ay tatayo.
ay isang banal na gawain at siyang saligan ng ating lipunan. Ito'y nararapat pag-ukulan nating lahat ng mataas na karangalan at pagpipitaganan, at sapagkat ito po ay dapat gawin ng may pagkasi ng ating Panginoong Diyos, tayo po ngayon ay dudulog sa Kanya at mananalangin pagkatapos po ng isang pag-awit. Panginoon na aming Diyos, nagpapasalamat po kami ng napakarami sa iyo. Damang-dama namin sa aming buhay ang iyong pag-iingat at ang iyong pagliligtas, sapagkat sa kabila ng ganitong sitwasyon, humihigpit ang kahirapan ng buhay. Itinatawid mo kami araw-araw, lalo na po sa mga anak mo na nakatalagang tumanggap ngayon ng banal na pagkakasal. Hinintay nilang araw na ito, ipinagpanatangan na ito sa iyo, na ingatan mo silang mayapang maabot ang tagpong ito, at narito ng mga lingkod mo na pababasbas sila ngayon sa kanilang pagtanggap ng iyong katotohanan. Igayak mong kanilang pusong, kanilang damdamin, itong masunod nila sa kanilang buhay, para sa kanilang pagpasok sa buhay may asawa, ikaw pa rin ang makasama ng mga anak mo. Panginoong Jesus, pamagitan kami sa Ama, pakinapit ang aming panalangin, matanggap namin ang aming kahilingan. Ama, muli kaming tumatawag sa buong panahon ng aming pagtitipon. Makapiling ka po namin, madama namin ang pangako mo na kapangyarihang aming kailangan. Git sa amin, ingatan mong lagi ang tagapamahalang pangkalahatan sa loob ng iyong banal na iglesia. Magalang naming hiling ang lahat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mapo tayong lahat, mga kapatid. Tayo po ngayon ay nagkakatipon sa harapan ng ating Panginoong Diyos upang pagbuklurin sina kapatid na Orlan Jimenez at kapatid na Hannah Hazel Mas sa pamamagitan po ng banal na pagkakasal. Ang pag-aasawa ay itinatag ng ating Panginoong Diyos at ito'y pinatutunayan ng mga pahayag na isinasaad sa unang aklat ng Biblia, ang Henesis, na ganito ang sinasabi. At sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mabuti na ang lalaki ay mag-isa. Siya'y ilalalang ko ng isang katulong niya. At hinulugan ng Panginoong Diyos ng di kawasang himbing ang lalaki at siya'y natulog. At kinuha ang isa sa kanyang mga tadyang at pinapaghilom ang laman sa dakong yaon. At ang tadyang na kinuha ng Panginoong Diyos sa lalaki ay ginawang isang babae. At ito ay dinala niya sa lalaki. At sila'y binasbasan ng Diyos. At sa kanila'y sinabi ng Diyos,
kayo'y magpalaanakin at magpakarami. Dapat nating alalahanin kung gayon na ang pag-aasawa'y itinatag ng ating Panginoon Diyos para sa kapakinabangan at kaligayahan ng mga taong kanyang nilalang. Itinuro ng ating Panginoong Kristo na sa pagkakasal ay pinapagsasama ng Diyos ang lalaki at babae upang maging isang laman lamang sa kanyang paningin. Ganito ang kabuuan ng mga pangungusap ng Panginoong Kristo ayon sa pagkakatala ng Ebanghelistang si Marcos. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. Kaya hindi na sila dalawa, kundi isang laman. Ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. At upang matupad ang banal na pagsasamang ito ng mag-asawa, ay itinatagubili ng Apostol Pablo batay din sa aklat na mula sa banal na kasulatan. Ang babae na may asawa ay itinali ng kautusan sa asawa, samantalang ito ay nabubuhay. Kaya't hindi ang babae ni hindi rin ang lalaki ang siyang dapat magkaroon ng kapangyarihan sa isa't isa, kundi ang batas at kautusan na ng ating Panginoon Diyos sa pag-aasawa. Pakinggan ninyo ngayon, mga kapatid, ang mga kautusan ng Diyos sa lalaki at sa babae na mag-aasawa. Unahin natin ang para kay Ka Orlan. Ang tungkulin ng lalaking ikinakasal ay itinuro ng dakilang apostol na si Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Epeso na ganito ang sinasabi: dapat mahalin ng mga lalaki ang kani-kanilang asawa tulad ng sarili nilang katawan. Ang lalaking nagmamahal sa kanyang asawa ay nagmamahal sa kanyang sarili. Walang taong namumuhi sa sarili niyang katawan, bagkus ito'y pinakakain at inaalagaan, gaya ng ginagawa ni Kristo sa Iglesia. Upang lalong maipakilala kung gaano kadakilang pagmamahal ang dapat iukol ng lalaki sa kanyang asawa, ay sinabi pa ni Apostol Pablo ang ganito: mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa Iglesia. Inihandog niya ang kanyang buhay para rito. Bukod dito, ang lalaki ay pinapananagot din na siya ang magkaroon ng pamumuno sa kanyang asawa, sapagkat ayon pa rin kay Apostol Pablo, ang lalaki ay pangulo ng kanyang asawa, gaya naman ni Kristo na pangulo ng Iglesia, na siya rin ang tagapagligtas ng katawan. Upang maging maligaya at matiwasay ang pagsasama ng mga lingkod ng Diyos na itinali sa isa't isa ng kanyang mga kautusan, itinatagudilin sa lalaking ikinakasal ang ganito: mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Gayon din naman, ayon sa sulat ni Apostol Pedro, ay binanggit niya ang ganito: kayong mga lalaki, magsipamahay kayong kasama ng inyo-inyong asawa ayon sa pagkakilala, na patundanganan ang babae na gaya ng marupok na sisidlan, yamang kayo na may kasamang tagapagmana ng biyaya ng kabuhayan, upang ang inyong mga panalangin ay huwag mapigilan. Ang lalaki rin ang pinananagot ng Diyos sa paghahanap buhay. Ganito ang utos ng Panginoon Diyos sa lalaking kay Adan na nakasulat din sa banal na aklat. At kay Adan ay sinabi, sapagkat iyong dininig ang tinig ng iyong asawa at kumain ka ng bunga ng punong kahoy na aking iniutos sa iyo na sinabi, huwag kang kakain niyaon, sumpain ang lupa dahil sa iyo. Kakain ka sa kanya sa pamamagitan ng iyong pagpapagal sa lahat ng mga araw ng iyong buhay. Sa pawis ng iyong mukha ay kakain ka ng tinapay
hanggang sa ikaw ay mauwi sa lupa, sapagkat diyan ka kinuha, sapagkat ikaw ay alabok at sa alabok ka uuwi. Malinaw ba, Kaorlan, ang pananagutan ng lalaking mag-aasawa? Tawang ka ng Diyos na matupad ito. Sa panig po naman ng kahana, ang tungkulin ng babaeng ikinakasal ay itinuro rin Apostol Pablo doon din sa kanyang sulat mula sa aklat ng Efeso na sinasabi, "Gayunman ay umibig naman ang bawat isa sa inyo sa kani-kanyang sariling asawa, gaya ng sa kanyang sarili, at ang babae ay gumalang sa kanyang asawa." Ang paggalang na dapat iukol ng babae sa kanyang asawa ay ipinaliwanag ng Apostol Pablo sa kanyang sulat sa taga-Kolosas na sinasabi, "Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa, sapagkat yan ang kalooban ng Panginoon." Ang babae ay hindi pinahihintulutan na magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi ang sabi pa ni Apostol Pablo ay ganito, ang babae mag-aral na tumahimik na may buong pagkapasakop, ngunit hindi ko ipinahihintulot na ang babae ay magturo ni magkaroon ng pamumuno sa lalaki, kundi tumahimik. Ipinahayag ni Apostol Pablo na ang babae ay dapat maging uliran sa lahat ng bagay upang kanilang maturuan ang mga babaeng may kabataan na magsiibig sa kani-kanyang asawa, magsiibig sa kanilang mga anak, magpakahinahon, magpakalinis, magpakasipag sa bahay, magagandang loob, pasakop sa kani-kanyang asawa upang huwag lapastanganin ang salita ng Diyos. Ang babaeng ikinakasal na may ganitong katangian ay lubhang mahalaga. Ang lalaking nakasumpong sa kanya ay nakasumpong ng isang mabuting kapalaran. Natupad sa kanya ang kawikaang binabanggit ni Solomon, isang mabait na babae, sino makakasumpong? Sapagat ang kanyang halaga ay higit na makapupo kaysa mga rubi. Ang puso ng kanyang asawa ay tumitiwala sa kanya at siya'y hindi kukulangin ng pakinabang. Gumagawa siya ng mabuti sa kanya at hindi kasamaan lahat ng mga kaarawan ng kanyang buhay. Tunay na ito ang dapat maging katangian ng babaeng ikinakasal, sapagat ang sabi pa ng Apostol Pablo, ang babae ay siyang kaluwalhatian ng lalaki. Maliwanag sa iyo, kahana, pananagutan ng babaeng mag-aasawa. Subalit, sa ibabaw ng lahat ng ito, kapatid na Orlan, kapatid na Hana, pananagutan ninyong mag-asawa na umibig sa Panginoon Diyos, gaya ng sinasaad sa aklat ng kautusan, at inyong iibigin ang Panginoon mong Diyos ng iyong buong puso at ng iyong buong kaluluwa at ng iyong buong lakas. Ito rin ang ipamumulat ninyo sa inyong magiging mga anak, sapagkat ito ang sinasabi ng kautusan. Iyong ituturo ng buong sikap sa iyong mga anak at iyong sasalitain tungkol sa kanila pag ikaw ay nakaupo sa iyong bahay at pagka ikaw ay lumalakad sa daan at pagka ikaw ay nahihiga at pagka ikaw ay bumabangon. Kung ang lahat ng mga kautusang ito na itinatali sa inyo ngayon ay buong ingat ninyong isasagawa at inyong pagsasama bilang mag-asawa ay magiging matagumpay, sapagkat tatamuhin ninyo ang mga pagpapala at paglingap ng Panginoon Diyos, gaya ng sinasabi sa awit ni David. Mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon, na lumalakad sa kanyang mga daan, sapagat iyong kakanin ang gawa ng iyong mga kamay, magiging maginhawa ka at ikabubuti mo. Ang asawa mo'y magiging parang mabungang puno ng ubas sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ang mga anak mo'y parang mga puno ng olibo sa palibot ng iyong dulang. Narito,
na ganito nawa pagpalain ang tao na natatakot sa Panginoon. Ito po ang hinahangad at idinadalagin ng lahat ng mga sumasaksi sa banal na pagtitipong ito, na tamuhin ninyong dalawa ang masaganang pagpapala ng ating Panginoong Diyos. Tinatanong po namin kayo, kapatid na Orlan, kapatid na Hana, tinatanggap ba ninyo ang mga kautosang ito ng Diyos na maging tali at buklod ng inyong pagsasama bilang mag-asawa? Pakisagot po. Opo. Nakatalaga ba kayo na ito'y sumpaan ngayon sa harapan ng Diyos na marinig ng inyong mga piniling saksi at ng kapulungan ito? Pakisagot po ulit. Opo. Mangyaring mauna kayong tumayong dalawa. Tumayo pong mga abay, kasama pong mga ninong at ninang, manatili pong nakaupo ang kapulungan. Kapatid na Orlan, pakitas mo ang iyong kanang kamay. Kapatid na Orlan Jimenez, taimtim ka bang sumasang-ayon sa harapan ng Diyos at ang narinitong mga saksi na kunin si kapatid na Hana Hazel Mas na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin at pagpipitaganan, iyong pakamamahalin, maging sa kalusugan at sa karamdaman, sa kasaganaan at kahirapan, iwan mo man ng iba'y, mananatili ka sa Kanya habang kayo ay nabubuhay. Pakisagot. Opo. Ibaba ang kanang kamay, Hazel. Itaas. Kapatid na Hana Hazel Mas, mataimtim din bang iyong sinasang-ayunan na tanggapin si kapatid na Orlan Jimenez na maging iyong tunay na asawa, na sa iyong iibigin ng igagalang mo siya, mabubuhay kang kasama niya sa buong pagtitiwala at pag-ibig, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kaginhawaan at sa kahirapan. Iwan mo man ng iba'y, mananatili ka sa Kanya habang kayo ay nabubuhay. Pakisagot. Ibaba mo ang kanang kamay, magharap ko kayong dalawa. Yung bulaklak. Maghawak kamay mo kayo. Okay? Ikaw mauna, kaulan, sabihin dito kay Hana. Akong si, pagkitin mo, pangalan, Akong si Orlan Jimenez, ay kinukuha kita, sa pangalan niya, ay kinukuha kita, Hana Selmas, na maging aking tunay na asawa. na maging aking tunay na asawa. At ako ay nangangako At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo at nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi, at ng ating mga saksi, na sa iyo ako na sa iyo ako ay magiging mapagmahal ay magiging mapagmahal at matapat na asawa, at matapat na asawa, sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kasaganahan at kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, sa katuwaan at kalungkutan, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa papaghimalayin tayo hanggang sa papaghiwalin tayo ng kamatayan. ng kamatayan. Ano man kahanga, sabihin dito kay Kaulan, akong si, ang pangalan, Kung si Hana Hazel Mas, ay tinatanggap kita, pangalan niya, ay tinatanggap kita, Orlan Jimenez, na maging aking tunay na asawa. ng aking maging tunay na asawa. At ako ay nangangako At ako ay nangangako at nakikipagtipan sa iyo na nakikipagtipan sa iyo sa harapan ng Diyos sa harapan ng Diyos at ng ating mga saksi, at ng ating mga saksi, na sa iyo ako na sa iyo ako, ay magiging mapagmahal na ako'y magiging mapagmahal at matapat na asawa, at matapat na asawa, sa kasaganaan at sa kahirapan, sa kasaganaan at kahirapan, sa katuwaan at sa kalungkutan, sa katuwaan at kalungkutan, sa kalusugan at sa karamdaman, sa kalusugan at karamdaman, hanggang sa mapaghimalayin tayo hanggang sa papaghiwalin tayo ng kamatayan. ng kamatayan. Naway ang singsing na ito ay isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan
ng inyong pag-ibig. Hawakan ko yung kailan. Ang gusto, kay kahanan, sabihin mo sa kanya, ang singsing na ito Ang singsing na ito ay ibinibigay ko sa iyo ay ibinibigay ko sa iyo bilang sagisag at pangako bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ng aking patuloy at nananatiling pag-ibig. at nananatiling pag-ibig. Sa kanya, naway ang singsing na ito'y isang makabuluhang palatandaan ng pangako ay maging sagisag ng kadalisayan at kawalang katapusan ng inyong pag-ibig. Sa Lepan, Baronisco, sa Levito kay Kapornan, ang singsing na ito Ang singsing na ito ay ibinibigay ko rin sa iyo ay ibinibigay ko rin sa iyo bilang sagisag at pangako bilang sagisag at pangako ng ating patuloy ng ating patuloy at nananatiling pag-ibig. at nanatiling pag-ibig. Gusto ko sa kanya at maghawak kamay ang Panginoon kay Sisi. Mga kapatid, bayaan ito'y maging tatak ng inyong pinagbuklod na kapalaran at ng inyong pagkakasundo, pagsusuyuan, pagmamahalan at katapatan na sa pamamagitan nito'y mula ngayon ay natatalian kayo hanggang sa kayo ay papaghiwalayin ng kamatayan. At yayamang tinupad na ninyo ang matapat na pagkakasundo ako sa pamamagitan ng aking karapatan bilang ministro ng Ebanghelyo ay ipinahahayag ko na kayo'y tunay na mag-asawa ayon sa mga utos ng Diyos at ng mga batas ng ating bansa. Tandaan po ninyo, ang pinapagsama nga ng Diyos ay huwag papaghiwalayin ng tao. Lumuhod po kayo. Dalawa. Tumayo pong kapulungan para po sa panalangin. Makapangyarihan naman natin Diyos. Opo. Nasaksihan ko po ang pagsusumpaan ng mga anak mo ito Opo. na kani-kanina'y tinanggap ang basbas mo Opo. sa pamamagitan ng iyong mga pagtuturo. Opo. Handa po ang mga anak mong ito. Opo. Susundin nilang lahat ang ibinilin mo Opo. para sa kanilang pagsasama. Ikaw ang kanilang lalong makasama Opo. sa kanilang habang buhay na pagsasama. Amen. Alam namin humihigpit ang kalagayan ng daigdig. Opo. Naghihirap ang maraming tao. Opo. Lalo po't nagaganap ang pandemya ng sakit. Opo. Lumala natin ang mga kalamidad Opo. at karasan sa aming paligid. Opo. Ama, lalong kailangan ka Opo. ng bagong mag-asawang ito Opo. sa kanilang bumuing pamilya. Gabayan mo sila Opo. ng iyong makapangyarihang kamay. Amen. Naritong kanilang piniling mga saksi. Opo. Nagsisilbing pangalawang magulang nila. Opo. Paspasan din ang mga lingkod mo. Opo. Sila'y makapagpayo sa mag-asawang ito. Opo. Nang lalong ikatatatag ng kanilang pagsasama. Amen. Alalahanin din ang mga magulang nila. Opo. Paspasan ng aming mga kapatid. Opo. Tulungan mo pa silang mabuhay na kalakip ang iyong kaloobang sinusunod. Opo. Parang kanilang buong sambahayan, ang kanilang buong angkan, Opo. patuloy pa rin maglilingkod sa iyo. Amen. Pinagpala mo po ang kapatid na Orlan Opo. sa kanyang paghahanap buhay. Opo. Ipasumpong ang mga biyaya Opo. para may magamit sa kanilang sambahayan. Opo. Lalong magamit sa gawang paglilingkod sa iyo. Amen. Pasbasan ng kapatid na Hana. Opo. Ibigay ang katangian mo na kailangan niya. Parang kanilang pagsasamay maging masaya, maging maligaya. At higit sa lahat, hindi mo sila iiwan. Amen. Panatag ng aming loob. Opo. Binasbasan kong bagong mag-asawa. Opo. Pinagpala maging kalusugan nila. Opo. At ang kanilang buong sambahayan. Amen. Magalang naming hiling ang lahat Opo. sa pangalan po
ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Heso Kristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang pakikilakip ng Espiritu Santo, sumaatin daw ang lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mapo tayo, mga kapatid, at tumayo po kayong dalawa. Wala po, may mga bata, pakitakpan po yung mga mata ng mga bata. Magharap po kayo. Kapatid na Orlan, kapatid na Hana, alam namin yan po yung practice nyo na noong nakaraan. Kapatid na Orlan, maaari mo nang halikan ang iyong asawa. Sabi mo na kami. It's always been about me, myself, and I thought relationships were nothing but a waste of time. I never wanted to be anybody's other half. I was happy saying I love that wouldn't last. That was the only way I knew till I met you. You make me wanna say I do, I do, I do, 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 do. Yeah, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I can live without it, I can let it go. Ooh, what did I get myself into? You make me wanna say I do, I do, I do, I do, I do, I do. Tell me, is it only me? Do you feel the same? You know me well enough to know that I'm not playing games. I promise I won't turn around and I won't let you down. You can trust I've never felt it like I feel it now. Baby, there's nothing we can't get through. So can we say I do, I do, I do, 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 do. Oh baby, I do, I do, I do, 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 do. 'Cause every time before it's been like maybe yes and maybe no. I won't live without it, I won't let it go. What more can I get myself into? You make me wanna say meet my family, how's the family? Ooh, can we be a family? And when I'm 80 years old, I'm sitting next to you. And we'll remember when we say I do, I do, I do. Hello, kumusta ka naman? Okay naman po. Single ka ba? May girlfriend. May girlfriend. Kailan kayo kakasal? Nako po. Ay, Ano po? Diyos ko naman, maligaw ka Mauna muna. pa daw po kayo. Ay, mga nila. Tama yan. Pero may Tamang sagot niya. nagpapakamusta po sa inyo. Napakabuti. Tularan niyo siya. Mga bata, tularan niyo siya. Paunahin muna ako. Hindi. Paunahin po muna natin ang ating president. Sorry po. Sorry talaga, madam. Sorry. Okay. Sa mga ganitong pagkakataon, ano ang naaalala mo? Pag sinabing kasal, ano yung unang pumapasok sa utak mo? Hala, hindi na si Ka Joel yung bully! Si Ka Romy! Sige po Yun po. Kailangan maikasal daw po muna kayo. Yan. Pangatlo ka na. Ka Bricks. Hindi mo pa naalala yung igado?
Hala, ba't ako naalala ang igado? Hindi ko ba naalala? Ako lang. Ako lang ba ang may supot? Andun siya actually. Sili daw po. Silipin. Oh, kasama ko si Sharon ngayon. Okay, nagtatago siya doon. Kaya kung kayo ay may Sharon din, ay unahan na lang. Thank you po, Sir Briggs. Thank you po. Ayan. Bakit hindi mo ako naalala? Bakit hindi mo siya naalala? Bakit sila hindi mo naalala? Ano? Sige, sagutin mo ako. Sagutin mo ako. Paano ba maging Cupido? Paano nga ba? Paano nga? Sa pamilya, dahil gusto ko siya. Ay, bakit hindi mo ako ginusto? Mabait naman ako. Madaldal lang, pero mabait ako. Ate Ella, mabait ako. Di ba, Ate Abet? Mabait ako, di ba? Ay, thank you makarami. Transfer ako bukas. Okay, magta-transfer ako bukas. Welcome niyo po ako. Ano raw, ate? Oo naman. Ikaw ba, ate? Kailan? Sa February 31. Ay, meron na! Hala, talagang dapat ako mag-transfer sa Alaminos. Hala, kakausapin ko po si Kaobet. Bukas na bukas po, ay magta-transfer na po ako sa Alaminos. Ate ha, ikaw na bahala sa akin ha. Okay. Nakatala na. Yan ang gusto ko sa iyo. Hello po! Kayo po ay kaano-ano ng ating kinasal? Chuy ni Ana. Ano po? Chuy po ni Ana. Hello po. Hello po. Kumusta po kayo? Hello po. Kayo po ay? Po yung kuya. Kuya ni Hana. Hello po. Baka sakali mapasa sa akin ni Hana ang swerte niya sa pagkakakilala sa isang lalaking katulad ni Orlan. Di ba? Di ba po? Masaya po ba kayo na si Orland ang pangalan nito? Nakatuluyan ni Hana? Ah, syempre. Oo, ako din, di ba? Di ba, kamag-anak na. Di ba? Okay, salamat po. Ikaw naman, ading ko. Oh, kailan ka susunod? Hindi ko pa po alam. Ay, mali yung sagot mo. Bakit hindi mo kinopya yung sagot ni Briggs? Bakit? Masama po yung mangopya. Ay! Ang very good nito! Ang very good mo talaga, nak. Very Plagiarism. good. Oo, tama yan. Ang galing. Ang galing sumagot. At yata ng taga-Alaminos na magagaling sumagot. O, dito naman po. Hello po! Hi! Hello. Si Kuya. Hello po. Ay, Kuya. Hello, Kuya. Kamusta naman po? Hello po, ate. Hello Kaya po. ko. Kuya ni Orlan. So, kumusta naman? Ano po ang una niyong nadiskubre kay Hana? Si Hana. Opo, si Hana. Magaling siyang kumanta. Ay, oo naman. Nagmana yan sa akin eh. Diyos ko Mukhang naman. mga awit eh. Oo naman. Saka parang organista pa. Ganun. Oo naman, ganun talaga. Sa babayan magmamana, kundi sa head niya po na mga single, si Madam Eden. Ayan, kaya si Madam Eden mamaya ay kakanta. Oo, kasi magaling kumanta si Madam Hana. So, ang leader namin ay dapat magaling kumanta. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay. Tayo ngayon ay lahat tayo ngayon dito ay may common denominator. Diba? Everybody's happy, everybody's beautiful, just, and handsome. Okay. Pero, lahat tayo ay nakikipagdiwang. Okay. Sa bahaging ito ng buhay ni Lahana at saka ni Sir Orlan. Okay, we are all extremely delighted that all of us are here. Kaibigan, kapamilya,
kapuso, kabagis, kasatsat, yan. Lahat tayo ay nakikiselebrate sa importanteng milestone on Orlan and Hannah's lives. Ako po, ang madaldal na si Ka Irene, okay? Your MC for this special occasion, and I say, wag na natin patagalin to, kanina pa. Let's get the party started, okay? Marriage is the ultimate union of husband and wife, and the center of it is, syempre, love. It is love that serves as a creative driving force in order to attract two persons of different personalities. Tama naman po. To stick together, to understand each other, and to live each no matter what and no matter how. This is the magic of love. Love is patient, kind, without envy. It is not boastful or arrogant. It is not ill-mannered or does it seek its own interest. Love overcomes anger and forgets offenses. It does not take delight in wrong, but rejoices in truth. Love excuses everything, believes all things, hopes all things, and endure all things. Okay? Love is the magic of living together and sharing together. As love foretold its revelation, let us prepare ourselves to give way the entourage in our race. First off, I would like to introduce the family and friends who played significant parts in this afternoon event. Unahin na po natin ang ating mga principal sponsors. So let's give it up for Brother Romy Gacuskos and Ma'am Marites Diatre. Palakpakan na may kasamang hiyawan. Ayan o, ayan o. Oh. Ayan, ito po tayo, Sir, Ma'am. Okay, next, we have Richard Bartachea and Miss Sister, okay, Melita Saliman. Okay, isunod naman natin si Brother Norberto Refugia, represented by Richard Barcelona and Sister Estela Ancheta. Palakpakan naman dyan. Ayan, sunod, Dr. Bongbong Lemon with Dr. Elena Barcelona. Let us acknowledge Mr. Jesus Mas and Mrs. Roberta Reyes. Next, let us welcome the handsome and beautiful groomsmen and bridesmaids. Starting off, Mr. Arnold Jimenez and Miss Jersey Jimenez. Kasama daw may TikTok dapat yan. Okay, sunod natin.
Brother John Abraham Mas and Sister Mona Lisa Mas. Next, let us welcome Richard Barcelona Jr. and Bridget Balbalosa. Next on the list, ayan, bulol na, Mr. Donald James Prado and Krisia Camel Tiempo. Masigabong palakpakan naman sa dashing best man na naluring Maid of Honor. Okay, Brother Alvin Abuan and Sister Margaret Max. Asan ang TikTok? Ayun, ang galing ni ate. Yan kay idol ko yan eh. Okay, for the parents of the groom, okay, ipakilala natin. Sir Armando Jimenez Sr. and Ma'am Trinidad Jimenez. Para naman sa tumatayong magulang ng ating napakagandang bride, na mapapasana all ka na lang. Okay! Let us welcome Mr. Johnson Mas and Josephine Balbalosa. And now, excited na ba kayo? Ito na yung pinakaantay natin. Kanina pang 3:00. Joke lang. Love you, Hannah. Okay, now the moment we've been waiting for. Ayan. Sasayaw daw po TikTok dance ha. Bawal pasaway. Ako MC. Pwede bang lahat po tayo ay tumayo? Yan. I'll have to ask everybody to stand up. Okay. Ladies and gentlemen, it is my honor and privilege to introduce to you for the first time as husband and wife. Sigurado ka na ba? Joke lang! Our lovely newlyweds, Mr. and Mrs. Oh my God, hindi ako makapag-move on. Orland Jimenez! Palakpakan naman natin. Ayan na. Ay, mamaya na po yung kiss. Kasi may mga bata po nakagala. Mamaya na yung kiss. Tayo po tayo. Manaming Diyos, maraming salamat po sa kami sa kaligayahan ng bagong mag-asawa.
Ama, ang panalangin po namin sa iyo, katulad ng panalangin ng pamamahala, gawin mong maligaya ang agong kasal. Gawin mong saya ang buhay. Gawin mong maunlad ang kanilang magiging pamumuhay. At naririto ang mga inihanda ng mga anak mo. Pakitanggap mo po sa anak. Pagpalain ang lahat ng mga ito. Magsilbing lakas ng aming mga katawan. Magamit pa rin namin sa pagtupad ng aming mga tungkulin. Patawad po sa aming mga pagkukulang. Sa pangalan ng Panginoong Hesukristo. Amen. Wise men say only fools rush in, but I can't help falling in love with you. Shall I stay? Would it be a sin? But I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my whole life too. For I can't help falling in love with you. Like a river flows surely to the sea, darling, so it goes. Some things are meant to be. Take my hand, take my hand, take my heart, take my heart. For I can't help falling in love with you. For I can't help falling in love with you. Kung gaano kalaki yung slice ng cake na isusubo sa bawat isa sa kanila, ganun din kalaki yung pagmamahal. Okay. Kaya the bigger the, wow. The bigger the better. Inosente po ko. Okay? Ready na ba kayo? Ba't kayo kinakabahan? Cutting of the cake lang yan. Okay. Sige. Slice na yan. Ubang cake. Okay, kinakabahan na sila. Cutting of the cake pa lang yan. Hala siya. Hala siya. Oh, muna. Ang susubo ay si bride.
So, ang, Mali. Balikan natin. Okay. Ang unang susubo ng cake ay si Bride. So, ikaw po muna ang kukuha ng malaking portion ng cake kasi the bigger the better daw. Yun po yung narinig ko doon. Hindi ko sasabihin na yung pangalawang table, ay yung pangalawang chair, pero siyang nagsabi nun, the bigger the better. Gaano mo kamahal, gaano kalaki ang pagmamahal mo kay Hana, may ipapakita mo dyan sa cake. Gaano nga ba? Sige nga, dapat mauna ka. Oo, kuha ka ng malaking portion. Bakit ang liit? Hindi yung height yung pinag-uusapan natin. Ano ka ba? Yung pagmamahal mo kay Hana. Ayan, i-ready nyo na mga cellphone sa inyo. Sige. Sige nga. 1, 2. Ang laki naman yan. Ay, ang sweet naman. Sana all. Ako na lang. Okay. Oo. Siya, ang laki ng pagmamahal niya sa iyo, Hana. Ikaw naman, baka naman, Hana. Gaano kalaki ang pagmamahal mo kay Orlan? Hana, ipakita mo yan. Uy, wala po. Inosente po ako. Grabe naman po kayong makatawa. Ayan, ang laki nga. Hana siya. Mabulunan no. Hala siya. Hala. Sa sobrang laki ng pagmamahal mo, Hana, hindi niya kinaya. Grabe naman. Nag-overflow ang pagmamahal. Hindi, kailangan ubusin mo daw yan. Kailangan ubusin mo. Untiin natin. Ay, narinig niyo yon? Ayaw daw niyang mahirapan. Grabe naman. Ay, siya na all talaga, siya all. Maraming siya na, ay, Diyos ko. Kiss daw! Yan, matatali yan sa isang kiss. Ay, ready na ba kayo? Ay! Ba't hindi ako ready? Hindi ako ready. Nagsasalita pa ako. Game. Dapat yung slow-mo. Slow-mo. Ay! Oh my God! Sana all. Nakuha nyo ba? Nakita nyo ba? SPG to Endearment. Ano ang tawagan nila sa isa't isa? Ano ang tawagan nila sa isa't isa? Honey Doodle? Honey Pie? Ano? Sino ang gusto ng 10,000 pesos? Sige. Ano ang endearment ni Tita Hana at na Tito Orlan? Ay, mahal! Tanungin natin, mahal nga ba? Wait lang, ang hirap palang mula doon hanggang dito. Mahal nga ba? Tama ba ang sagot? Tama, ayan. Ang papremyo natin ay 10,000 palakpak. Asan na yung 10,000 palakpak? Ninong, ninang, abay, 10,000 palakpak kayo. Ala nyo sige, ayan. Siguro, bago sila inumin yan. Okay? Ready ba si Dashing? Si Dashing. Sa lahat, congrats sa inyong dalawa. Congrats, bro. Si Plan kasi barkada ko siya since high school kami dun sa Baguio. Siya palagi yung kasama namin
Basta maraming memories rin sa aming dalawa ni Orlan. Nung tinawagan niya ako nung last month yata, December, na bro, maghanda ka kasi ikaw yung best man ko. Akala ko nagjo-joke lang si Orlan kasi ang akala ko kay Orlan noon wala nang planong mag-asawa kasi lumagpas na sa kalendaryo yung age niya. Pero salamat naman kasi natuloy at ngayon talagang welcome to married life. Kasi sa aming magbabarkada, siya na lang yung walang ka. Thank you. Sige, sabayan po natin ang bagong kasal. Itaas po natin ang ating mga baso na may lamang katubigan. Tubig. Okay. Cheers po sa bagong kasal! And although the roads are rough, we'll get through it just because. Then, sealed it with a kiss. Another kiss. Lagi? Ay, nakarami ka na, Hana, ah. Mag-thank you ka sa akin. Ay, isa pa ulit? Abasado. Hi! Okay, the dove symbolizes purity in faith and in spirit. A dove is always seeking comfort to his or mate. That's why it entails the efficacy of love beyond the aging of time. Every day It with you epitomizes is the freedom of reciprocity and patience in seeking their heart's desires. it's a whole Let us now observe the couple as they set free the dove, cushioned on it their dreams and aspiration as they journey life together, beginning today and the years to come. of I love you. So, tingin ko ay ready na si Sir Orlan at si Ma'am Hana. You whisper So, samahan niyo po ako na magbilang. Okay. 1, 2, 3. Sa pagbanggit namin ng 3, yun po ang magiging signal niyo po na i-release yung dove. Okay? Okay lang po ba? Sa atin, magbilang ng... Ay, kiss muna. I know Oh, kiss muna daw. waited and waited. Ay, akala ko sila. Yung dove pala. Ay, sila muna. Ay, ginugulo niyo ako. Ay, sabay. O, sabay. Patingin nga ng kiss. Patingin nga ng kiss. Patingin nga. For a life Nakakaingit nga. Okay, bilang tayo. 1, 2, 3. each glance, I love you. I love the look on your face when you first see me. The way that you laugh at the silliest things. I love the way that you love so unselfishly. You bring out the best in everything. There's a million more. These are just a few of the many reasons I love you. But there's something about the way you smile. I can see forever in your eyes, telling me I'm yours and you're all mine. The way you smile, we're like two lovers in a sweet romance. You're my leading lady and I'm your man. You can say I love you with just a glance. The way you smile, the way you smile, the way you smile, The way you open the door, you always see about me. Treat me like I'm a princess.
princess, boy, you're so sweet. I love the way that I feel when I'm in your arms. You whisper you're beautiful, so safe and warm. There's a million more, these are just a few of the many reasons I love you. But there's something about the way you smile, I can see for Sa mga ading ko, magpakabait kayo, magmahalan. Siyempre, sumayo kayo, magpakarami. Una sa lahat, congratulations and best wishes sa mga newlyweds. Gaya na sabi ni Ate Marge, humayag pa karami, mag-double time kayo. Ano yan? Mag-double time daw. Oo, idamay muna sila. Kaya, sa unang bugso, dapat makatatlo agad. Tig-isa kayo. Una sa lahat, welcome sa Kapisanan Buklod. And I think nasabi ko na yung mga dapat sabihin para sa mag-asawa. So, ayun lang, magmahalan kayo. Hindi na iwasan may pag-aaway. Part yan ng pagbubuklod kung ano yung meron at para at least yung pagsasamahan mas magtagal. And ano lang, yung katulad ng nabanggit kanina sa kasal, kumbaga magbigayan kayo kung sino yung mas mahinahon, dapat siya yung magbigay. Pero hangga't maaari, magpasakop sa awa mo, Hana. And then Orlan naman, kung ano yung dapat hingin ng iyong may bahay, dapat ibigay. Yun lang. And best of luck. And of course, to your sa bubuing family, ay katulad nga ng banggit mo, madali. Sige, madali tayo. Yun lang. Maraming salamat. Maraming salamat po, Sir Arnold. Ano po, first of all, congratulations po, Tito and Tita. Tito, huwag ka magpapaiyak, tapos sundan yun si Rapra para paiyakin din namin. Congrats po. Okay, thank you, Jersey. Congrats sa inyong dalawa na sana ay magmahalan kayo. No? At ano man po dumating sa buhay na mag-asawa ay dapat pagsaluhan ninyo. Ligaya at kalungkutan man yan, pagsubok man yan, dapat mahinaon tayo. No? Sana lagi kayo magbigayan. Unang-una, yung sentro ng inyong pagmamahalan, unang-una, sa Diyos. Ano? Doon kayo tumingin. Ilagay nyo tiwala ating Panginoong Diyos. Yun lang at congratulations sa inyong dalawa. Maraming salamat po. Oh, di ba? Ang ganda mensahe ni Ninong. Best wish sa inyo dalawa. At nakita naming dalas ng inyong pagkikis kanina. Sana everyday yun. Yun din ang isang sikreto ng yung nagtatagal na marriage. Yung init ng pagmamahal ay hindi dapat nawawala mula sa inyong sa araw ng inyong kasal hanggang sa pagputi ng inyong buhok. Dapat nandiyan palagi yung alab at tamis ng pagmamahal. Every day, say I love you to each other. Yun ang sikreto din naming mag-asawa eh. Kaya kami nagtagal. No? At saka, laging isipin na dapat lagi kayong nakasakay sa LRT. L for love, R for respect, and T for trust. So, laging tandaan, LRT. Love, respect, and trust. Okay, yun lang po. Again, best wishes sa inyong dalawa. Okay, go! Tú no
no sé de poesía ni de filo. Hinagis? Hinagis talaga? Grabe naman. O, sa basketball, ano ang ruling doon? Last touch. Sinong last touch? Yung totoo. Maging honest tayo dito, oh. Sino last touch? Si Ate Mona. O, sige, Ate Mona, tanggal ka na sa laro. Sorry sa 500. Yo sé que Okay. tu vida yo la quiero en la mía. Yo no sé. Uy! Hala, sayang yung 500. Bye-bye. Bye-bye. Uy! ¿Cómo hacer para no tenerte las ganas que yo tengo? Ipasa daw, ipasa Ate March. Huwag ganyan. Tenerte. Yeah. Ay! Tú, Ay, nagtatagal? Sinong last touch? Sinong last touch? Madam, sinong last touch? Hindi ko alam. Ulitin na lang. Ulitin daw. Ulitin daw, sabi ni Bri. Ese cuerpo tuyo. Bilisan natin, bilisan natin. Sinong last touch? Si Bridget daw. Si Bridget daw. Sayang 500. Sige, bilisan, bilisan. Hindi ganyan. Ayoko ng ganyan. Makikigulo ako pag ganyan. Sige. Social distancing daw. Andyan na si... Ading sige, sige. Basa. Sige, basa. Kinuha niya talaga. Sige. Thank you, Jersey. Ate Margaret. Halika rito. Anong sasabihin mo sa pagpasa ng trono mo kay Ate Margaret, Hana? Sabi nila kung sino yung makakakuha ng bouquet siyang susunod. Anong masasabi mo? Madali ka na din. Nadie como tú, no hay un sustituto. Pa' ese cuerpo tuyo Pwede ba? Mag-picture muna kayo. Ayan. Voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú. Porque no hay nadie. Unang-una po, nagpapasalamat po kami sa pagdalo ninyo sa okasyong ito. At ang maipapayo ko sa dalawang ito'y labis-labis ko munang ipinagpapasalamat sa Ama dahil nakita ko ang kanilang pagpapanata. Ang dalawang ito hindi nakalimot sa ating Ama. At noon, nasa Bagyo pa sila, nakikita ko, nagpupursige sila sa kanilang pagpapanata. At salamat sa Ama, pinakinggan ang iyong pagpapanata. Ama, yung sinabi rin kanina na humayo kayo't magpakarami. Tama po yun, pero may kadugtong po yun. Supilin ninyo hanggang sa inyong makakaya. But you subdue, sabi na. Ang pinasok ninyong pag-aasawa, hindi basta-basta ito. Isang napakahalagang gampanin ito. Sana naman, huwag kayong makakalimot na kapag dumating ng mga pagkakataon na kayo ay nagkaroon na ng anak, sana ipagpauna nyo pa rin ang pagtupad ng inyong mga tungkulin. Mga awit, lagi ninyong inaawit na sa tungkulin natin ang ating kaligtasan. Totoo po yun. Huwag natin pababayaan ang ating mga tungkulin dahil naroroon ang ating ikabibiyaya, ikaayos na ating sambahayan. Yan lamang po at magandang gabi po sa inyong lahat. Salamat po sa inyong pagdalo. Maraming salamat po, Tay. Wow. Good evening to everyone. Para kay Orlan at saka kay Hana, I wish you all the best in life. Remember always, John 13, 34, 35. Love one another as I have loved you. Dahil makikilala lang kayo na kayo ay malaalagad ng Diyos kung kayo ay nag-iibig
kaibigan. So, let love be the center of your marriage. Asawa. Ang asawa ay may son, ag-asawa. So, huwag niyong ihiwalay ang bawat letra ng asawang ito. Pag inalis niyo ang A sa asawa, anong natira? Sawa na. Huwag kayong magsasawa sa isa't isa. At huwag kayong dumating sa puntong alisin niyo ulit ang S. Anong natira? Awa na lang. Hindi maganda, no? Yung nagsasama kayo dahil lang sa awa. Okay. Pag inalis mo pang isang A, wala na. Wala na. Kaya huwag niyong aalisin ang bawat letra ng salitang asawa. Dahil kayo na ay pinagka-isa. Isa na kayo. So, ang habilin ko lang, Orlan, mahal namin si Hana. Siya ang pinakabunso sa kanila. Hindi inuulit-ulitin kasi matanda na kayo. Alam nyo na yung sinasabi ko, pero andun pa rin yung pagpapaalala, no? Nabunso namin yan, mahalin mo. And pag nagpasakop naman ng babae, in return, mamahalin ka naman ng iyong asawa. Di ba ganun lang ang habilin? So, let love be the center of your marriage. Be God always in your home, in your hearts, and in your whole marriage life. Congratulations again and best wishes to both of you. Maraming salamat po, Nanay. Sasamantalihin ko na po ang pagkakataon. Gusto ko pong magpasalamat, syempre, sa bagong kasal, sa pag-iimbita sa akin, na naging kasama ko sa pagdiriwang sa ganitong okasyon ng buhay ninyo. Maraming salamat. Akala ko ay nakalimutan mo na ako. Maraming salamat at saka maraming salamat po sa inyo na hindi umalis o hindi kami iniwan. Okay? Hindi iniwan ang selebrasyon ng mag-asawa na hanggang ngayon ay nandito pa. Okay? Inaantay yung numero. Inaantay yung number dahil nasa bagong cellphone. Hindi. Maraming salamat. Hindi niyo kami iniwan sa buong panahon po ng ating programa. Andyan pa rin po kayo kahit daldal ako ng daldal at wala nang katuturan yung mga sinasabi ko. Maraming salamat po at hindi kayo nagsasawa makinig sa akin. Okay. So, since tapos nang kumain si Bride, pasensya na po talaga. Naku, napakahinhin po niyang kumain. Isa yan sa mga katangian ni Madam Hana na na-inlove. Ka-inlove naman eh. Diba? Si Orlan sa kanya, mahinhin, kumain. Tama ba ako? Ay, o dito lang siya mahinhin kumain. Ayun. Ayan. Nakita niyo po ang sagot sa ngiti ni Orlan. O sige, naringgan na natin ang mensahe na maabay nyo, ng mga ninong at ninang nyo. Naringgan na natin ang mensahe ni tatay. Naringgan na natin ang mensahe ni nanay. Kayo naman, ano ang mensahe nyo para sa mga naging bisita at naging kaisa sa ganitong okasyon ng buhay ninyo? Una sa lahat, maraming salamat sa ating Panginoong Diyos dahil binigyan tayo ng pagkakataon na to ng maayos na panahon na kahapon ay umuulan, kala namin uulan din ngayon. Sabi namin sana umulan na lang ng malakas, kahit malakas kahapon, basta wag lang sa wedding namin. So, pinagkaloob talaga na maging maayos yung wedding ngayon dahil nagkaroon ng magandang panahon. At salamat po ng marami sa inyo dahil nakadalo kayo mula sa unang oras ng okasyon hanggang sa huli. At
ang mga bisita namin ay nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Maraming salamat po, Uncle, Auntie. Ang tagal talaga naming di nagkikita. Nadistino ako sa taga Sambales talaga yung sa namin, si father ko. Kahit namatay na ang father namin, nagpapasalamat po ako ng marami dahil sa naka-attend kayo sa kasal namin kahit ang layo. Thank you po, Auntie, Uncle. Tapos sa mga taga Baguio, ang lalayo pero nakarating pa rin kahit pandemic. Thank you ng marami sa mga ninong-ninang. Salamat po. At sa mga taga Manila na mga So akala nyo iba't ibang lugar dito kahit ang layo at pandemic pa, talagang nagsikap talaga kayong pumunta sa araw na ito. Napakalagang okasyon. Hindi lang wedding ito, kumbaga reunion ng lahat, ang saya. Nagpapasalamat po kami ng marami sa inyo, kaming mag-asawa, sa mga message ninyo. Thank you po ng marami. Thank you po. At si Orla naman. Magandang gabi po. Totoo po yan, napakahirap po ng sitwasyon na pinagdaanan namin sa preparasyon po namin. Nagtaas po ng alert level. Kaya humihingi po ako ng pasensya sa mga hindi po nakadalo dito. Alam nyo naman po yung sitwasyon natin. At saka nagpapasalamat po ako sa presence po ni Brother Joel Pilon. Maraming salamat po. Sa side po ng asawa ko po, salamat po ng napakarami sa pagdalo sa okasyong ito. Sa side ko po, maraming salamat po. At sana patuloy pa rin yung kaming magabayan sa pagbuo po ng namin mag-asawa ng pamilya. At sana nag-enjoy kayong lahat. Nasabi na po lahat ng misis ko ang mga mensahe. Misis ko. Maraming salamat po sa presence po nating lahat. Oh, sealed it with a kiss nga daw. Oh, pasalamat ka, Hana. Nakaapat ka na. Apat ka na. Oh, kiss daw, kiss! Kiss! Hala, may mister na si Hana. Kakaingit talaga. Sabi ko na eh. Oh, ito na yung number. Sige, bago tayo matapos, ito na po yung number. Ayan. Oh. Ang huling numero. Number 1. Ang papremyo po ay aabot po sa mag-asawa at sila po ay... Hello, wrong number ito. Wrong number. 0922-855-409. Kanina po ito. Ayan. Oh. Ay! Wait lang. Hala ako dito. Tama naman na. 0922-855-409. Tama po ba? Yun pa ba yung number niyo? Dito po kayo. Interviewin ko muna. Baka kasi mali. Hello po. Ano pong pangalan niyo po? Paano niyo po nagawa yun? Ba't ang bilis niyo naman? Wala pang 3 seconds yun eh. Nung sabi niyo po, Opo. pindot ko po agad. And then,
Sayang talaga. Pahawak nga uli. Hanggang hawak na lang ako. Ang tanging masasabi ko lang ngayon, sana all. Sige, madam, sa inyo na po yan. Bye, cellphone. Bye, cellphone. Bye, cellphone. Thank you po. Maraming salamat po. Congratulations po. Ayan! Here's to the ones that we got. Ayan. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones in the Kasi picture na kami. Pwede na kayo Toast to the ones that we lost in the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories Bakit bring back sila ang daming shots? bring back Bakit sa akin iisa? There were times that I remember. Ay, oh, very good, Lima. Okay. Be alright. Go and raise a glass and say, here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories Anong komosyon? of everything we've been through. Anong komosyon? Toast to the ones who died. Anong meron? Toast to the ones that we Hindi ako lost in the kasali. way. Cause the Anong drinks bring meron? back all the memories. And the memories bring back memories. Anong meron? Ay! Sayang talaga. Manalangin po tayo. Ama namin Diyos, bunggalang kaming muling nagpapasalamat. Ibinigay mo po ang napakagandang tagpong ito sa buhay ng aming makapatid na ngayon tumanggap ng iyong basbas. Mag-asawa na po sila. Humihingi pa kami ng karagdagang pagpapala para sa kanila. Gawin mong laging masayang pagsasama nila habang sila po'y nabubuhay. Kami namang nakikigalak. Idamay mo po sa mga pagpapalain mo pa. Tanggapin namin laging pag-iingat mo, maging po sa aming mga kalusugan. Sa aming pag-uwi, muli kaming pakiingatan. Iatid kaming payapa sa kani-kanyang tahanan para doon patuloy ka naming luwalhatiin. Muli po, maraming salamat sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Congratulations po, Kahana, Ka-Orlan.